Hi everyone, this is Tikaw Haben. Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano ma-lift ang suspension ng ating GCash account. Kagaya nitong nag-comment sa atin, si Ma'am Sandara Cabarles. Ayan, shoutout sa iyo. Sana ay matulungan ka ng video na to para ma-lift ang suspension ng iyong GCash account. So bakit nga ba nagkakaroon ng suspension ng ating GCash account? May dalawang reason po. Una is tayo pong user. Pwede po kasi tayong mag-file ng suspension ng ating GCash account. Kunwari nawala ang ating cellphone o kaya ang ating SIM card at ayaw natin magalaw ang ating GCash account o kaya may balance tayo doon, ayaw nating mawala, pwede po tayong mag-file ng suspension ng account. And then pangalawa, si GCash mismo ang nag-suspend sa ating GCash account once na may nakita siyang kahinahinala sa ating account. So paano nga ba malalaman kapag si GCash ang nag-lift ng suspension ng ating account? So, ganito lang po. May video ako dito. Eto, check nyo na lang sa aking playlist about sa GCash. Eto, title na di makalagin sa GCash account, din submit a ticket. And then, kapag sinuspend ng GCash, ang tanong natin is paano ito mal-lift? Eto yung ipapakita ko sa inyo. Okay? So, punta tayo sa ating GCash application. Okay. So, nandito na tayo sa ating GCash application. Hindi tayo makalagin. Ang gagawin natin, punta tayo dito sa Help Center. I-tap po natin to. Pagdating natin sa Help Center, mag-tap lang po kayo ng kahit na alin ditong article. Mamili lang kayo. Pagkapasok natin sa article, scroll lang natin siya papunta sa pinakaibaba. Tapos, hanapin natin tong was this article helpful? Kapag nakita na natin to, itong palatandaan na to, may mababasa tayo sa baba na have more questions, submit a ticket. Etong submit a ticket po na naka-hyperlink, ito po yung itatap natin. Mag-create po tayo ng ticket. Okay, lagay nyo dito ang inyong email address, ang inyong GCash registered full name, ang inyong GCash mobile number. May format po siya, dapat nag-start siya sa 09. And then sa concern category, ang pipiliin po natin dito ay etong my GCash account. Okay, so itap po natin to. Tapos, hanapin po natin ang eto. I want to lift the suspension of the lost SIM I previously reported. So, ito po yung pipiliin natin. Okay, tap natin yan. Dito naman sa baba, sa kindly provide all the details that will help us assist with your concern. Ilagay mo lang dito ang details. Kunwari, ayan, okay na yung ganyan. Tapos, dito sa attachment, ano yung ilalagay mo dito? Ang ilalagay mo po dito, ang katunayan na nahanap mo ng SIM card mo. Okay, so, picturean mo yon, tapos, submit ka lang dito ng file. Ito yung makikita mo kapag nakapag-add ka na ng file. Makikita mo siya sa baba. Itong file name na to. Mas maganda kung i-rename mo siya. Pagkatapos nyan, submit mo na lang. Pag nasubmit na natin, punta lang tayo sa ating Gmail. Sa ating Gmail, makikita natin na nag-email sa atin si GCash Help Center. Tingnan lang natin. Kasi magbibigay sila sa atin ng ticket number. So, ito yung ticket number niya. Ang gagawin natin dito ay i-follow up. So, paano nga ba ang pag-follow up sa ticket number? Nang hindi na-open ang ating GCash account. Okay, balik tayo dun sa ating GCash. Ayan. Tapos, makikita natin itong chat with GG. Itap lang natin to. Ito yung chatbot ng GCash Help Center. Ang gagawin natin dito ay re-replyan lang natin ang kanilang mga questions dito. Gaya nitong hinihingi nila, GCash full name. Tapos, mobile number. Tapos, email address. Pagkatapos ng email address, mamili tayo dito. Ayan. Nakalagay dito, I want to check the status of my ticket. Itap natin to. Tapos, hihingi nila ang ating ticket number. Ngayon, ang ticket number na sinend nila sa ating email, ilalagay po natin dito. Ayan, 8-digit number po yan.
Pagkatapos natin masubmit ang ating ticket number, ito yung sasabihin ng help center. Ito yan. O kaya naman, punta tayo sa ating Gmail. Back natin, kasi email din nila sa atin yun. Ayan. Basahin nyo lang to. Sabi dito, magantay tayo. Kasi pinaprocess ng ating ticket. So, kapag na-follow up na natin, magantay lang tayo ng 48 hours. Okay, kasi yung makikita natin, yung next email dito ay magsasabit tayo ng mga documents. Ano yung mga documents na kailangan nating isubmit? Ito po yung expected natin na isasubmit. Okay? Ayan. Nakalagay dito, regarding of lifting of account request, kindly provide the following details below. First is yung full name. Etong full name, hindi po ito yung full name mo. Ito po yung full name mo sa GCash. Kunwari, yung full name mo sa GCash is kasama yung middle name mo, ilagay mo din po dito yung middle name mo. Okay? Pangalawa, GCash number. Pangatlo, actual photo of your valid ID. Picturean mo po ang iyong valid ID, hindi lang po basta picture, dapat clear po ito, okay? Lalo na yung details, dapat po nababasa ang details sa iyong ID. Pang-apat, actual photo of your SIM card. Ayan, ito po yung isa sa hinihingi nila. Panghuli, selfie picture holding your valid ID and SIM as proof of ownership. Okay, mag-selfie ka po. Pwede rin naman magpa-picture ka lang, basta hawak mo ang iyong SIM card and then ang iyong ID. Yung ID na hahawakan mo during sa selfie, eto rin yung pinicturean mo dito sa actual photo. Okay? And then pagkatapos nyan, wait mo lang yung na-process nila ito. Tapos, malalaman mo kung ma-open mo na ang iyong GCash account. Okay? So, paano nga ba mag-reply sa ganito? Dito, sa ating GCash, dito sa email nila, dito po kayo pwedeng mag-reply. Ayan. Tap nyo lang po itong reply. Tapos, para po sa pag-select ng attachment o kaya ng picture, ng documents, dito po sa taas, eto. Tapos, attach file nyo lang upang ma-insert nyo ang inyong ID o kaya mga documents na kailangan nyong isubmit. Okay? So, yun lamang po. Sana ay nakatulong ang video na to sa inyo. Sana ay na-guide kayo para ma-lift ang suspension ng inyong account. Kung may questions kayo, comment nyo sa baba and then babasahin natin yan and then magre-reply tayo. Kaya kung urgent yan, pwede po kayong mag-PM sa page ko at Tikao Hub. Nagre-response po ako doon. Again, this is Tikao Hub. Bye-bye. Thank you.